Una sa lahat, Isang tao lamang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Tila pilit na ginagawang panakip-butas, ika nga at fall guy at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nagbitiw sa pwesto, Zaldico nag-resign na bilang congressman. Magiging pugante, Zaldico pinakakasuhan na ng ICI. Tingin ni Remulla, hindi na ito uuwi. Hindi mo paparamdam yan. He'll be a fugitive. Kickback sa sugal, dating Speaker Martin Romualdez, hindi lang daw sa flood control, may kickback. Si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Nagbitiw na bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa mga sentro ng investigasyon sa flood control scandal. Pero ang tanong, uuwi pa kaya siya ng Pilipinas? Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang dahilan ng pagbibitiw ni Zaldico? Babalikan po natin si Rainiel maya-maya lamang at dahil lamang sa technical problem po. Ngayong araw ang deadline ng Kamara para umuwi ng bansa si Zaldico, pero tingin ni DOJ Secretary Boring Remulla, hindi uwi ang nagbitiw na kongresista. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kaya bang pauwi ng sapilitan ng DOJ itong si Zaldico? Alam mo, Jiggy, nilinaw ng DOJ na hindi pwedeng arestuhin itong si Zaldico dahil wala pa namang ibinababang warrant of arrest ang anumang korte. Gayunpaman, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na ngayon ay tinuturing ng isang person of interest itong si Zaldico. Pinaproseso na raw nila yung mga requirements para dun sa request nilang blue notice mula sa Interpol para ma-monitor ang galaw nitong si Zaldico. Ayon sa impormasyon na tanggap ng DOJ ay malamang ay nasa France o nasa Spain itong siko. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla. Hindi mo paparamdam yan. He'll be a fugitive. Bakit po, sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga pag may problema ang tao, lumayas? Hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. We have to face the music. Diba? Harapin mo yung charges. And if you say that you are innocent, then due process is always here. Jiggy, sinabi naman ni Ko na uuwi naman siya sa bansa para harapin yung mga paratang laban sa kanya, pero hindi naman niya sinabi kung kailan. Itong si Ko ay iniimbestigahan ngayon dahil sa pagkakadawit niya umano doon sa insertion sa budget ngayon para sa taong ito at yung pagkakadawit ng kumpanya ng kanyang pamilya na SunWest na isa sa top 15 contractor sa bansa. Jiggy. At Gerard, pati daw security detail itong si Zaldico ay tinanggal na. Tama yan, Jiggy. Pinatanggal na nga ng PNP yung security detail nitong si Zaldico dahil wala naman siya dito sa bansa. Pero nagtataka rin ng PNP kung paanong umabot sa 5 pulis ang security detail nitong si Ko, gayong standard ay 2 lamang ang security detail nila. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig. Balikan natin ang ulat kaugnay sa pagbibitiw sa pwesto ni Congressman Zaldico. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, anong dahilan ng pagbibitiw ni Ko?
Jiggy, sa kanyang resignation letter ay ibinungad agad nitong si Congressman Ko yung kaliwat kanan ng mga banta sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya. Hindi rin naman siya nabigyan ng due process at sa ngayon nga ay naghahanap na ng bagong nominee itong Ako Bicol Party List. At sa ngayon sinagot niya rin yung ilan doon sa mga alegasyon at patutsada nitong si Congressman Toby Tiangco. Una na nga riyan yung issue noong sinasabing siya raw yung mastermind doon nga sa insertion at sa realignment ng 2025 budget. Sabi ni Ko ay hindi raw maaaring maaprubahan yung budget kung wala ring approval ng Senado at ng Kongreso. At sinabi niya sa lahat at ipinaalala niya na hintayin daw yung resolusyon ng Korte Suprema at ng Ombudsman habang gumugulong nga yung investigasyon sa naturang budget. Sa ngayon ay sinagot niya rin itong alegasyon naman doon sa kakulangan daw ng medical records at kung bakit hindi raw masuportahan yung kanyang pagliban dito sa Kongreso. Aniya, yun daw pag-leave of absence ay hindi na kinakailangan nga nitong medical certificate at kalagitnaan pa ng 2024 ay nagpapatingin na siya sa kanyang kondisyon sa puso. Ngayon na Jiggy ay kanya ring pinasinungalingan yung pamumuhay nga ng labis-labis o yung lavish din lifestyle ng kanyang pamilya at sinabi niya na pagpasok pa lang niya sa politika ay never o hindi nagbago yung kanilang pamumuhay. Jiggy. At ano naging pahayag ng Kamara tungkol sa pagbibitiw na ito, Nico? Jiggy, pasado alas 2:30 kaninang hapon ay natanggap ng opisina ni House Speaker Borgie D yung resignation ni Tong Siko. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon tungkol dito. Pero ngayong araw din yung ibinigay niya na ultimatum para nga makauwi na rito sa Pilipinas at makapagpaliwanag itong Siko sa mga alegasyon ng korupsyon. Jiggy, sa mga oras na ito na naghihintay pa rin tayo ng specific na oras para naman sa gagawin na press con nga nitong si House Speaker D. At kanina rin ay nakausap natin itong si Representative Tiangco at sinabi niya na itong pagbibitiw sa pwesto nitong si Ko ay isa lamang pamamaraan para takasan nga yung pagpapaliwanag doon sa mga alegasyon tungkol sa korupsyon. Jiggy. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Batasang Pambansa. Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman si Zaldico at ilang opisyal ng DPWH kaugnayan sa manumalyang flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga na mahigit 289 million pesos. Kabilang sa mga nirekomendang reklamo ay graft, malversation of public funds, falsification of public documents at paglabag sa Government Procurement Act. Kabilang din sa mga pinasasampahan na reklamo ang ilang opisyal ng SunWest Incorporated na siyang kontraktor ng proyekto. Ang SunWest ay isa sa mga kumpanyang itinayo ni Ko. Ito po ay kauna-unahang pagpa-file po at pag-submit ng rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Marami pa pong darating. Pagsusumikap po ang ICI para po mapabilis ang proseso na hindi magsasakripisyo sa quality ng aming trabaho dahil kailangan po namin maging masinop. Susunod, Senador Escudero may maanghang na banat laban kay Congressman Romualdez. At Mayor Magalong pinalitan na matapos magbitiw sa ICI. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Binanatan ni Senator Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez. Git niya, si Romualdez ang nasa likod kaya nadidiin ang mga senador sa flood control scandal. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano mga sinabi ni Senator Escudero? Jiggy, hindi na nga nagpaligoy-ligoy si Senator Chis Escudero at derechahan niya nang itinuro si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na nasa likod daw ng Zarzuela para idiin ang mga senador sa issue ng anomalya sa flood control projects. Sa kanyang speech kanina sa plenaryo, iginiit ni Senator Escudero na si Romualdez daw ang may kasalanan kung bakit nagkakawatak-watak at nagkakaaway-away ngayon ang taong bayan. At ang sinasabi rin ni Escudero ay
pilit daw kasing itinuturo sa mga senador itong issue ng maanomalyang flood control projects at inililihis sa kung sino ba talaga yung sangkot dito at ang ilan nga raw dyan ay galing sa Kamara kasama na nga raw itong si Congressman Romualdez. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Jesus Codero. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. At mayan, anong sagot dito ni Congressman Romualdez? Hindi agad sumagot si Congressman Romualdez sa mga pasabog ni Senator Jesus Codero at anya, hindi naman daw expose yung inilabas ni Senator Jesus Codero kung di isang DDS script. Kumbaga daw ay nirehash na yung mga akusasyon na nauna na raw lumabas sa mga troll website. Imbis nga raw na magpaliwanag, tila nanisi lang daw ni Senator Escudero. Ayon din kay Congressman Romualdez, yung isinagawang speech ngayon ni Senator Escudero ay tila daw ba pagpapakita lang ng loyalty kay VP Sara Duterte at pumuposisyon para maging kaalyansa para sa 2028 na eleksyon. At patuloy daw na makikipagkaisa o makikipag-cooperate sa Romualdez sa mga investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. Chigi. At mayan, meron ding pahayag si VP Sara dyan sa Senado, kaugnay o banat dito kay Romualdez. Pakidetalye ito. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte, base raw sa kanyang source, hindi lang daw mula sa flood control projects nakakakuha ng kickback di umano si Congressman Romualdez, pero ayon daw sa kanyang source ay maging sa illegal gambling ay naaambunan din daw siya ng kickback. So tinanong natin sino yung source niya, hindi na siya nagpangalan kung sino yan, pero anya, yung source na yan na nagbibigay daw ng impormasyon kay VP Sara Duterte ay galing mismo sa loob ng opisina ni Congressman Romualdez. At sinabi yan ni VP Sara matapos niyang dumalo sa kanyang budget hearing kaninang umaga dito sa Senado kung saan tinalakay yung budget ng kanyang opisina, yung Office of the Vice President para sa taong 2026. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pati sa sa illegal gambling, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. At nabanggit din ni VP Sara na hindi na stable ang ating gobyerno. Bakit niya ito nasabi? Jiggy, naniniwala si VP Sara Duterte at tingin niya wala daw ginagawang solusyon ang ating gobyerno para doon sa patuloy na pang-aabuso sa ating mga institusyon. Kaya tingin niya sa ngayon hindi na stable yung gobyerno. At ayon din sa kanyang press conference kanina na-share niya na maging yung kanyang ama na sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na di-distress or nasi-stress na rin daw dito sa mga issue ng flood control projects at yung mga anomalyang nakadikit dito. And speaking of dating Pangulong Duterte, na-share din ni VP Sara yung kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo. At aniya, ilang beses daw na bumagsak sa loob ng detention facility si dating Pangulong Duterte at isang beses nga raw dyan ay na-hospital pa siya. Pero ang lahat ng impormasyon na yan, hindi raw nila nakuha sa ICC kundi sa mga hospital personnel. Kaya ang gusto talaga nila ay panandalian ngang ma-release, yung interim release para daw sana maalagaan ng 24 oras kada 24/7 si Pangulong Duterte dahil nangangailangan na raw ito ng 24-hour bedside care.
Samantala, Jiggy, sinalag din ng palasyo yung sinasabi ni VP Sara nga na hindi na stable ang gobyerno. Ayon kay UC Claire Castro, matatag ang administrasyong Marcos. Talagang pilit lang daw sinisira ng tinawag niyang obstructionist, gaya na lamang daw ni VP Sara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. May pinalit agad ang palasyo kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Siya si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit si dating PNP Chief Azurin ang napiling kapalit ni Magalong? Jiggy, alam mo, base sa naging pahayag ng Office of the President, naniniwala ang administrasyon na yung karanasan at liderato ni retired General Azurin ay malaki ang maitutulong para matiyak ang accountability at pagpupursige ng transparency para dito sa isinasagawang investigasyon sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Kaya isa siya doon sa napili na maging bahagi ng ICI at kapalit nga ni Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang pahayag naman, sinabi naman itong si General Azurin na nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala na maging bahagi ng ICI, bagamat naniniwala siya na pinaka-capable daw na humawak ng posisyon itong si Mayor Magalong. Jiggy. At Maricel, hanggang ngayon ay tila hindi pa malinaw kung bakit talaga nagbitiw sa pwesto itong si Mayor Magalong. Bakit nga ba? Jiggy, balikan natin kung ano yung nangyari nito lamang nakaraang Biyernes. Matatandaan natin na ilang oras bago lumabas yung balita na nagbitiw na nga sa pwesto si Mayor Magalong sa ICI partikular, nagkaroon ng press briefing itong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang. At doon sa press briefing na yon, nabanggit nga niya na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa legal team, na pag-aralan yung posisyon na hinahawakan ni Mayor Magalong sa ICI dahil nais niyang makatiyak na walang anumang conflict yung paghawak niya dito sa posisyon na ito. Tugon yan ni Jose Castro nang tanungin siya tungkol dun sa mga lumalabas na issue laban kay Mayor Magalong. Nariyan yung usapin tungkol doon sa tennis court na ginawa dyan sa Baguio City kung saan lumalabas na mga diskaya rin pala yung nanalo na contractor. And of course, nariyan din yung mga batikos na kakayanin ba ni Mayor Magalong na dalawa yung responsibilidad na hawak niya, pagiging mayor ng Baguio City at pagiging special advisor ng ICI. Malinaw naman doon sa naging press briefing nitong si Jose Castro na ayaw din naman daw ni Pangulong Marcos na maagawan ng time o hindi maging magampanan ng maayos ni Mayor Magalong yung kanyang responsibilidad bilang alkalde ng Baguio City habang ginagampanan yung kanyang tungkulin sa ICI. Balikan natin, pakinggan natin kung ano yung sinabi ni Jose Castro sa kanyang press briefing nito lamang Biyernes. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, budget insertion sa mga senador noong 2025 umabot sa halos 100 billion pesos ayon kay Senator Lacson. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Halos lahat ng senador ng 19th Congress nagsingit umano ng pondo sa 2025 budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, umabot daw sa 100 bilyong piso ang kabuong budget insertion. Bagamat hindi naman agad na illegal, questionable raw kung paano ito pinayagan, lalo ng malalaking budget insertion para sa mga lokal na proyekto na hindi dumaan sa pag-aaral ng mga lokal na pamahalaan. Tingin naman ni Senate President Tito Soto, kaya lang daw naging masama ang tingin sa budget insertion ay dahil sa flood control scandal. Ang ilan daw sa mga insertion para sa mga dagdag na proyekto tulad ng classroom at farm-to-market roads. Git naman ni Senator J.V. Ejercito, trabaho nilang amyendahan ang budget matapos ang mga hearing. Wala raw masama basta't ang pagbabago sa budget ay ginawa bago ito isabatas. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat.
Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.